Nagkaroon ka na rin ba ng maling akala sa ibang tao? Namali ka na ba ng inaakala mong hindi siya magiging bahagi ng buhay mo? Lahat naman siguro tayo ay may mga misjudgment sa iba. Ikaw ba? Meron ka bang taong naiisip kapag sinabi kong nagkamali ka ng maling akala? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, eto, live on-cam video na tayo. Alam niyo naman, ilang araw din, no? Magdadalawang linggo tayong puro static pictures. But now, balik na tayo sa original. Charot! Live on-cam video na. At syempre, bago tayo magsimula sa ating kwento, nako, paki-check out naman ang Shop in Style. Ayan po, pina-flash na natin ang kanilang blue app page. Paki-follow at syempre, patingin na rin kayo dyan ng mga naggagandahan nilang mga produkto na dekalidad, original, and all quality naman talaga. Message nyo lang sila. Ha, huwag kalimutan. At syempre, wag na nating patagalin pa dahil alam ko na medyo na-excite na kayo. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nagkaroon na ng maling akala sa ibang tao. Yung akala natin hindi magiging bahagi sa ating buhay ay sila pala ang uukupa ng pinakamalaking espasyo sa ating puso. Dear Mama Mia, hindi ko naman talaga siya gusto. Hindi sa ayoko sa kanya bilang tao, pero kung ang pag-uusapan natin ay excitement, as in wala. Zero talaga. Kung may ranking ng most boring person I've ever talked to, siya na siguro yung number 1 sa ranking ko. At kung may award, malamang tinanggap niya na yun nang walang kaimo-emosyon. Ganun kasi siya kasimple. At ako yung tipo ng tao na sanay sa ingay, sa energy, sa kwentuhan na parang walang katapusan. Sa mga tanong, kayang makipagsabayan sa bilis ng utak ko, sa kulit ko, sa pagiging madaldal ko. Yun ang mga taong ka-jive ko. Pero siya, para siyang may pause button. At hindi ko alam noon na siya palang magiging dahilan kung bakit hihinto ako at pipiliing manatili. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. Sa isang lungsod na hindi natutulog, kahit madaling araw may ingay pa rin, may buhay at may energy, dun po nagsimula ang lahat tungkol sa kwentong ito. Hindi naman kami nagkakilala sa isang romantic na paraan. Walang slow motion gaya ng sinasabi ng iba kapag nakita mo na ang taong para sa'yo. Walang mga dramatic background. Walang love at first sight. Walang ganon. We were just acquaintances. Yung tipong nakilala mo lang dahil may mutual friends kayo. Yung tipong kapag nagkita kayo sa isang gathering, magtatanungan lang kayo ng, kumusta? Okay lang. Tapos na. Ganun lang. Honestly, Mama Mia, ang unang impression ko sa kanya ay, ang boring naman niyang lalaki. Hindi ko yun sinabi ng diretso sa kanya ha, pero sa isip ko, paulit-ulit yun. Ang usapan namin ay parang lagi na lang, so anong ginagawa mo today? Tanong ko. Work lang. Ikaw? Same. Tapos, end of conversation na.
walang follow-up, walang kwento, walang lalim. Minsan pa nga habang nagchat-chat kami, bigla na lang akong mawawala. Hindi ko siya sinisin at hindi rin ako nagre-reply. Ghosting. Ganun ba ang tawag doon? At alam mo yung mas nakakainis, Mama Mia, kapag ginagawa ko yun, ay hindi naman siya nagre-reklamo. Hindi siya magtatanong ng, busy ka ba? Bakit hindi ka na nagre-reply? Hindi siya naghahabol. Parang okay lang sa kanya na walang ganon. Parang sanay na siya na hindi siya pinapansin ng karamihan. At ewan ko, pero sa pagkakataon na yun, may naramdaman akong inis sa kanya. Kaya lang hindi ko na lang pinansin. Sabi ko na lang sa sarili ko, mas mabuti nga yun, hindi siya makulit. Para naman, hindi ka mahirapan na iwasan siya. Hanggang isang gabi, board game night namin yon ng aking mga kaibigan. Ganun kasi kami, Mama Mia. Meron kaming tinatawag naming aming date night na madalas ay board game night lang naman. Sa pagkakataon na yun, meron kaming isang kaibigan na hindi nakarating. Kaya kulang kami ng player. Ako pa naman yung tipo ng tao na gustong-gusto ang ganito. Yung kwentuhan, tawanan, konting asaran, konting drama lalo na kapag may talunan na. 3 lang kami. Kailangan pa namin ng isa pa. At sa lahat ng pwedeng i-invite, ewan ko ba kung bakit siya pa ang pumasok sa isipan ko. Hindi naman dahil gusto ko siya, kundi dahil sa isip ko, available naman siguro to kahit Friday night ngayon. Wala naman kasing ganap yun sa buhay eh. Boring nga, 'di ba? Oo, medyo masama pakinggan kung iisipin mo. Pero yun talaga yung naisip ko noon, Mama Mia. Alam ko kasi na kapag Friday night, ang lahat ng halos kaidaran namin, either may mga lakad na o pupunta sa mga disco, sa mga maiingay na lugar. So, I messaged him. Hey, Von, free ka ba tonight? Need kasi namin ng extra player eh. Ganun lang. Wala akong palusot. Honest lang. Walang drama, walang emoji, at walang halong panglalanding tono. Simple lang. At ang sagot niya, gaya nga ng inaasahan ko. Sure, anong oras ba? Mama Mia, dumating siya right on time. Siguro mga less than 1 minute before nung sinabi kong time. At dun pa lang, medyo nagulat na ako. Kasi sa totoo lang, bihira ang mga on time. Especially sa circle ko. Ang mga kaibigan ko kasi kung hindi 30 minutes, 1 hour na nalilate. Pero siya, eksaktong oras, nandyan na. Hindi naman masyadong advance, gaya ng iba. Yung saktong-sakto lang talaga. Walang pa-cool. Hindi namimerwisyo dahil late. At hindi rin naman nakakainis dahil sobrang aga. Pagdating niya, tahimik lang siyang pumasok. Simple lang ang suot niya na para bang walang ka-effort-effort. Ewan ko, siguro, personally, ayaw lang din niya talaga na lagi siyang pansinin. At ako, dahil doon, ay medyo na-curious ako, Mama Mia. Kasi naman, yung mga kaidaran kong lalaki, ang hihilig pumorma. Siguro dahil may pinopormahan, may pinabibidahan. Ang plano namin noon,
3 to 4 hours lang kaming maglalaro, kakain, mag-uusap, magtatawanan, pagkatapos uuwi na. Simple lang, 'di ba? Ganun naman kasi kaming magkakaibigan. Basta lang, meron kaming time na mag-catch up sa mga ganap ng buhay ng isa't isa. Pero habang tumatagal, Mama Mia, hindi ko ma-explain sa sarili ko. May nagbago. Hindi naman kay Von, kundi sa paningin ko. Napansin ko kung paano siya makipag-interact sa mga kaibigan ko. Hindi siya maingay, pero kapag nagsalita siya, parang makikinig ka talaga dahil may sense. Hindi siya yung tipo na magjo-joke para lang mapansin. Pero kapag nagbiro siya, hilarious. Totoong nakakatawa. Hindi pilit. Yung natural lang na para bang may sense of humor talaga siya. Habang nagkukwentuhan kami, napunta ang usapan sa mga kwento ng aming kabataan. High school life, college life, mga katangahan, mga heartbreaks, mga kalokohan na aming ginawa nung kami ay mga bata pa. At dun ko siya nakita, narinig, hindi bilang isang boring na lalaki, kundi bilang isang taong simple, totoo, at walang kaarte-arte. Habang nag-uusap at nagtatawanan at nagkukwentuhan kami, may isang moment sa akin na tumatak, Mama Mia. Hindi naman dahil sobrang dramatic ang moment na yon o sobrang romantic. Pero pakiramdam ko ay napakahalaga nun. May nahulog na isang game piece sa sahig. Automatic siyang yumuko at pinulot yung nahulog. Walang nagsabi sa kanya, ni wala ngang nakapansin na may nahulog eh. Parang siya lang. Ginawa niya lang na parang pusa at natural. Tahimik. At dun ko naisip, bakit parang ang gaan niyang kasama? Hindi siya nakaka-drain. Parang ang relax lang. Parang ang simple at wala kang dapat patunayan. Sanay ako sa mga taong kailangan mong sabayan. Kailangan mong i-match yung energy nila. Pero siya, hindi ganon. Pwede kang maging ikaw. Tahimik ka, okay lang. Maingay ka, okay lang din. Walang ka-pressure. At doon nagsimula ang maliit na pagbabago. Hindi ko pa siya gusto noon. Hindi pa. Pero sa gabing yun, nakita kong hindi pala totoo ang first impression ko sa kanya. Mali pala ang akala ko na boring siya. Pagkatapos ng gabing yun ay nagsiuwian na ang lahat. Umuwi na rin siya. Walang dramatic na goodbye, walang lingering look, walang text me when you get home. Walang ganon. At ako, naiwan akong nag-iisip ng mas malalim. Hindi tungkol sa kanya bilang potential boyfriend, kundi tungkol sa akin. Bakit may pakiramdam ako na parang gusto ko siyang makasama ulit? Ang hindi ko pa alam noon, Mama Mia, na yun palang simpleng board game night na yun, ang magiging simula ng isang kwento na aabot sa mga natural na kwento ng iba. Tulad ng mga late night calls, mga hindi maipaliwanag na feelings, mga tahimik at simpleng paglalambing. After nung board game night na yon, akala ko babalik lang kaming dalawa sa dati. Yung tipong, okay, that was nice. Next. Walang continuation.
walang special. Pero hindi. Kasi ilang araw lang ang lumipas, nag-message sa akin si Von. "Hey Dayan, may concert this weekend. Gusto mo bang sumama?" Tinitigan ko yung message niya ng ilang segundo. Concert? Kami magkasama? Kaming dalawa lang? Hindi niya sinabi na date yun. Hindi rin naman niya sinabi na friendly hangout lang. At ako, Mama Mia, hindi rin naman ako nagtanong. Kasi minsan, sa totoo lang, mas okay na hindi mo nilalagyan ng label ang isang bagay. Mas safe kasi yun. Mas walang pressure. At sa totoo lang, Mama Mia, nagustuhan ko yung pagyaya niya. Na para bang choice ko kung sasama ako o hindi. Na para bang ako ang may control ng lahat. Kung tatanungin ako ng past self ko, bakit ka sumama sa lalaking tinatawag mong boring? Simple lang ang sagot ko. Kasi safe siya. Hindi siya yung tipo na magti-take advantage sa'yo. Hindi rin siya yung tipong magpaparamdam sa'yo ng awkwardness habang magkasama kayong dalawa. Hindi rin siya yung magbibigay ng mixed signals na ikakalito mo. At higit sa lahat, hindi siya nakakapagod kasama. Hanggang dumating na yung araw ng concert, maaga akong dumating. Hindi dahil excited ako, kundi dahil ayokong ako yung magpahintay sa ibang tao. Pero pagdating ko doon, nandun na siya, Mama Mia. Nauna pa sa akin kahit inagahan ko na. Tahimik lang siya, nakaupo, hawak yung cellphone niya. Walang pagpapa-impress, walang pag-e-effort na magmukhang cool kahit nasa concert kami. At nang makita niya ako, tumayo siya, ngumiti, at bumati ng simpleng, "Hi." Habang naglalakad kami papasok sa concert hall, ay wala naman kaming napag-usapang importante. Wala yung mga cheesy, mga cringe, at mga romantic na sinasabing, "You look beautiful." Walang "I missed you." Walang ganon. Pero strangely, hindi awkward. Kung date man yun na siguro ang pinaka-normal na date na naranasan ko sa buong buhay ko. Mama Mia, kinuha niya yung ticket sa pinagbilhan niya. Sarili naming bayad yun, kanya-kanya. Walang nag-insist, walang nagpilitan, walang "ako na ang bahala." Siguro para sa iba, boring yun. Siguro para sa iba, ang pangit naman nung lalaki, pinagbayad ka sa sarili mong concert ticket. Pero para sa akin, kakaiba yun. Kasi pantay kami. Pagkatapos ng concert, kumain kami, Mama Mia. At tulad ng tickets, split the bill kaming dalawa. 50-50, walang ego, walang drama. At siguro nga masasabi mong hindi date yun kasi 50-50, pero mas nagustuhan ko yung ganon. Sa totoo lang, habang nasa loob kami ng concert, hindi naman kami sweet gaya ng ibang nandun. Hindi kami nag-holding hands, hindi kami nag-usap ng malalim. Pero may mga sandali na sabay kaming tumatawa, sabay kaming ngumingiti, sabay kaming napapalingon sa stage, sabay kaming napapangiti sa parehong kanta. At dun ko na-realize na hindi pala kailangang maging extraordinary ang isang moment para maging special ito. May isang moment na medyo siksika na. May mga taong nagtutulakan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpa-impress.
Pero bahagya siyang tumabi para may space ako. Simple, hindi naman ganun ka-obvious na parang hinarang na niya ang katawan niya sa akin. Pero ramdam ko yun. Naglakad lang kami palabas, tahimik, pero hindi awkward na katahimikan. Hindi rin naman overly emotional. Yung parang tamang-tama lang. Yung tinatawag nilang saktong timpla lang. At pagkatapos niya akong ihatid, Mama Mia, sa sakayan, walang text me when you get home. Walang I had a great time. Walang follow-up. At sa totoo lang, dun ako medyo napaisip. Bakit parang may kulang? Siguro sanay ako sa good night messages, long texts after meetups, mga follow-ups, at validation. Pero sa kanya, walang ganon, Mama Mia. At imbis na mairita ako dahil hindi ko nakukuha sa kanya ang aking nakasanayan, tila lalo lang akong naku-curious. Hanggang lumipas ang isang araw, 2, 3, walang message mula sa kanya. Walang pagpaparamdam. Mama Mia, hinahanap ko siya. Hindi dahil na-attach ako agad, kundi dahil medyo nasasanay ako sa presence niya. Hindi ko pa inaamin pero alam kong may something na. Maliit pa nung mga panahon na yun. Hindi pa malinaw kung tutuusin pero alam kong nandun na. At hindi ko inaasahan. Akala ko doon na matatapos sa concert. Yung mga beautiful memories naming dalawa. Na yun na yung the end. Pero ang hindi ko alam, yun pa palang magiging totoong simula ng kwento naming dalawa. Hindi nangyari ito dun sa lungsod na sinasabi ko, kundi sa lugar kung saan ako uuwi. Kung saan mas magiging totoo ang usapan. Mas magiging mahaba ang mga conversations at mas lalong lalalim yung connection na hindi ko maintindihan kung bakit. Mama Mia, ilang araw pagkatapos ng concert ay bumalik ako sa hometown ko. Parang ibang mundo. Kasi sa lungsod na ito tahimik, mabagal ang takbo ng oras, at walang masyadong distraction. At doon ako nakaramdam ng kaluwagan, ng space. Yung tipo ng space na bigla kang napapaisip tungkol sa mga taong iniwanan mo pansamantala. At hindi ko alam kung bakit. Pero isa siya sa mga naisip ko, Mama Mia. Isang gabi habang nakahiga ako, hawak ko ang cellphone ko at nagsuscroll sa kung saan-saan, may pumasok na mensahe. Hi Dayan, how are you? Simple. Walang effort magpabibo ang tanong na yon. At pagkatapos ng ilang araw na pananahimik ay nag-message siya ng ganon. Ako naman, hindi ko siya agad na-replyan. Hindi dahil busy ako. Hindi rin dahil nagpapa-impress ako. Kundi dahil hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay nag-type ako. Okay lang. Ikaw? At dun nagsimula ang lahat. Ang mga usapang walang patutunguhan pero umaabot ng ilang oras. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero yung simpleng kumain ka na, nagtrabaho ka ba today? Anong ginawa mo? Ay biglang humahaba. Umaabot ng isang oras, minsan nga higit pa eh. Mama Mia, oo. Boring pa rin naman talaga siya. Aminado ako. Hanggang ngayon sa part ng kwentong to, boring pa rin siya. Wala pa rin siyang karoma-romantic sa katawan. Wala siyang mga exaggerated na kwento. Wala siyang, you know what, you won't believe what happened today. Walang ganun.
Pero may something na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya exciting, pero hindi ko rin naman siya magawang i-ignore. Hindi siya entertaining pero hindi ko rin kayang tigilan na kausapin siya. Na para bang kahit anong sasabihin niya, pinapakinggan ko pa rin. Pinapansin ko pa rin. Mama Mia, araw-araw, halos parehong oras, may message. Hindi man mahaba, hindi man emotional, pero andon. Na para bang napaka-consistent niyang tao. At ako, unti-unti akong nasasanay sa kanya. Sa totoo lang, Mama Mia, sanay po talaga ako sa chaos, sa unpredictability, sa biglaan. Pero siya, routine ng buhay niya, consistent. At ewan ko, parang naa-amaze ako sa consistency niyang yun. Hanggang sa napansin ko na lang, kapag wala siyang message, parang nakakaramdam ako na tila may kulang sa araw ko. Isang gabi habang nag-uusap kami, bigla akong napahinto. Nakatitig lang ako sa screen habang binabasa ko yung message niya. Simple lang yung sinabi niya pero ewan ko, parang may tumama sa akin. Doon ko na-realize na parang gusto ko na siya. Hindi crush, hindi infatuation, at hindi dahil sweet siya, hindi dahil funny siya, kundi dahil sa pagiging siya. Mama Mia, aaminin kong medyo kinabahan ako dun sa realization na yun. Kasi hindi naman siya yung tipo ng lalaking madali mong mabasa. Hindi siya yung tipo na obvious kung may gusto ba siya sa'yo o wala. At higit sa lahat, hindi siya yung tipo na tila sanay sa usapang damdamin. Pero gusto ko pa siyang kilalanin. Hindi ako kontento sa okay siyang kausap. Gusto kong malaman kung sino ba talaga siya, kung anong meron sa kanya, at bakit hindi ko siya magawang maiwasan. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, sa mga sumunod na linggo, mas humaba ang aming usapan. Mas naging madalas. Minsan chat, minsan audio call, minsan naman video call. At sa tawag, mas lalong lumalabas kung sino siya talaga. Tahimik, matagal magsalita na para bang nag-iisip muna ng tamang mga salitang bibigkasin. Hindi siya nagmamadali at minsan nga napapahaba pa ang pause niya. Dati, Mama Mia, naiinis ako sa ganun. Yung may dead air kapag kausap mo. Yung walang sinasabi. Kasi nakaka-awkward yun para sa akin eh. Pero ewan ko ba, pagdating sa kanya, hindi ako nakakaramdam ng awkwardness. Hindi ko ma-explain pero ramdam ko na para bang may koneksyon kaming dalawa. Kaya lang, ayoko pong mag-assume, Mama Mia. Hindi kasi ako sanay sa mga lalaking katulad niya, kaya hindi ko talaga alam kung papaano siya babasahin. Hindi dahil pinilit ko, hindi dahil sa may ginawa siyang grand gestures, kundi dahil nandyan lang siya. Araw-araw, tahimik at consistent. At yun ang dahilan kung bakit ko siya nagugustuhan. Hanggang sa dumating yung gabi. Gabi na hindi ko makakalimutan. Wala namang special na nangyari sa gabing yon. Walang event, walang dahilan. Bigla ko nalang sinabi sa chat, walang warning, walang build-up, walang plano. I like you. Sabi ko. Mama Mia, hindi siya agad nakapag-reply kaya inulit kong mag-send ng ganon.
Parang gusto kong siguraduhin na malinaw na makakarating sa kanya ang message ko na walang confusion. Tapos, nung hindi pa rin siya nag-reply ay sinabi kong, okay lang naman kung hindi mo ako gusto. Hindi mo kailangang mag-reply. Hindi ko naman ine-expect na mararamdaman mo rin ang ganito. Kasi alam ko, Mama Mia, naiintindihan ko na siguro para sa isang taong katulad niya, overwhelming kapag may umamin sa iyo. Pagkatapos kong isend yung huli kong message ay nanlamig ako. Literal, na para bang gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong burahin. Gusto kong mag-disappear. Pero huli na ang lahat kasi nabasa na niya. At wala siyang reply, Mama Mia. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Wala pa ring reply. Doon ako nagsimulang makaramdam ng takot. Natakot ko ba siya? Na-pressure ko ba? Ako yung babae, 'di ba? Ang tanga-tanga ko naman para umamin. Pero ang hindi ko alam na habang iniisip ko ang lahat ng yun, may binubuo pala siyang sagot. Isang sagot na hindi mabilis, hindi dramatic, kundi yung totoo. Mama Mia, pagbalik ko dun sa lungsod, hindi na ako yung dating ako. At hindi na rin siya yung lalaking tinatawag kong boring. Pagkatapos ng gabing yun, yung gabi ng pag-amin ko ay parang nagbago ang lahat. Hindi naman dahil may nangyari agad, kundi dahil may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Nagising ako kinabukasan na parang may mali. Hindi sa paligid ko, kundi sa loob ko. Automatic na hinahanap ko na yung chat namin. Andun pa rin yung dalawa kong I like you. Paulit-ulit kong binasa, parang hindi ako makapaniwala na nakapag-send ako sa kanya ng ganon. At siya, wala pa ring reply. Hanggang sa bago nga ako bumalik sa lungsod ay may pumasok na mensahe. Hindi naman mahaba at hindi rin dramatic. Pero, nagpatalon ng puso ko. I like you too. Yun lang. Walang emoji, walang explanation, walang kwento kung kailan nagsimula pero sapat na. Sobra pa nga eh. Pagbalik mo, pwede ba tayong magkita? Kasunod niyang mensahe. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Excited ba? Kinakabahan ba? Natuwa ba o natakot ba? Siguro, lahat sabay-sabay na. Pagbalik ko nga sa syudad, iba na ang pakiramdam. Pareho pa rin naman ang lungsod. Pareho pa rin naman ang ingay, pero ako, parang nag-iba na. Mama Mia, para sa akin hindi na siya yung boring guy. Siya na yung guy na umamin din pabalik. Ang plano namin ay simple lang. Magkikita, kakain, tapos mag-uusap at uuwi na. End of story. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nakita ko siya dun sa meeting spot namin. Same pa rin naman, simple, tahimik, at kung itsura ang pag-uusapan ay wala namang pagbabago. Pero ang damdamin ko, ibang-iba na, Mama Mia. Tila may unggoy na nagdadrum sa loob ng puso ko. Yung unang high niya, tila mas mabigat, mas may meaning, mas may laman. Tahimik lang kami sa simula habang naglalakad kami papunta dun sa food street. Hindi dahil awkward, kundi dahil parang pareho pa kaming nag-a-adjust sa aminan na nangyari. So, yun ang una niyang sinabi. Simple pero parang ang dami niyang gustong sabihin. At doon nagsimula ulit ang aming usapan.
Hindi na katulad dati na surface level lang. Pinag-usapan namin kung bakit ko yun chinat sa kanya, kung kailan niya rin naramdaman na gusto niya ako, at kung bakit hindi siya agad nag-reply, kung anong iniisip niya habang binabasa niya yung message ko. At doon ko siya nakilala, Mama Mia. Hindi pala siya mabilis mag-process ng emotions. Hindi siya expressive at hindi siya impulsive. Pero totoo siya. Lahat ng sinasabi niya, pinag-iisipan niya. Sinisigurado niyang nararamdaman niya at hindi lang basta-basta sinasabi ng bibig niya. Pagdating namin dun sa kainan ay umorder kami. Kumain, tumawa, nagkwentuhan. Pero kung tatanungin mo ako kung anong lasa ng kinain namin, hindi ko na maaalala, Mama Mia. Kasi ang naaalala ko lang ay siya. Yung paraan kung paano siya makinig. Hindi siya sumisingit. Hindi siya nagmamadaling sumagot sa akin. Pinapakinggan niya lang talaga ako. At sa unang beses naramdaman kong hindi lang ako nagsasalita ng walang audience, kundi may nakikinig talaga. Mama Mia, masyado kaming nag-enjoy sa aming date. Hindi namin namalaya ng oras. Akala namin sandali lang kami dun eh. Pero biglang late na. Hindi namin namalayan hanggang sa sinabi na nga sa amin ng waiter na last call na raw at magsasara na sila. At noon bigla kaming natahimik. Hindi dahil gusto na naming matapos ang aming usapan, kundi dahil kabaliktaran ng kagustuhan ng aming mga damdamin. Mama Mia, habang nakaupo kami, hindi namin namamalayan na halos magkadikit na pala ang mga kamay naming dalawa. Pero ramdam ko na unti-unti nang nagbi-build up ang isang malalim na pundasyon ng isang pagmamahalan. Pagkatapos noon ay inihatid niya ako pauwi. May dala kasi siyang kotse nung mga panahon na yon. Hindi ko magawang itanong sa kanya kung kotse niya yon dahil baka isipin niya na may pagka-gold digger ako. Pagbaba ko ng sasakyan niya, bago kami maghiwalay, wala namang dramatic na linya. Walang I'll see you soon. Pero may isang bagay na pareho naming alam. Yun na ang simula sa isang malalim na pagtitinginan. Hindi na kami basta magkakilala lang. Hindi pa naman kami official, pero alam naming may kami na. May usapan na. At doon nagsimula ang mas malalim na pagkakahulog ko sa kanya. Mama Mia, may mga moments sa buhay na hindi mo makakalimutan. Hindi dahil may malaking nangyari o may sobrang dramatic na naganap, kundi dahil doon mo maramdaman na mukhang delikado na to ah. At para sa akin, yun yung moment na nangyari sa loob ng isang sinihan. Opo, nasundan po ang parang date naming dalawang araw matapos naming magkita para kumain. Inimbitahan niya akong manood ng sine. Wala namang espesyal na okasyon. Walang monthsary, walang dahilan. Bigla na lang siyang nag-message na, may bagong movie, gusto mo bang manood? At ako naman hindi na nag-isip. Sagot agad ako ng game. Ang bilis kong sumagot na para bang ang tagal ko nang hinihintay yung tanong na yon. Sa araw ng movie date namin ay maaga akong dumating. Oo. Maaga akong dumating, Mama Mia, hindi dahil ayokong magpahintay, kundi dahil totoong excited ako. Dumating din siya pagkatapos ng ilang minuto. Simple pa rin naman. Hindi naman siya nag-exert ng sobrang effort para lang mapansin ko. Parang yung siya lang yun. Mama Mia, habang bumibili kami ng tickets ay walang nagbago sa dynamics namin. Sariling bayad pa rin. Walang pilitan, pantay pa rin.
Hindi naman sa pinilit niya ako magbayad sa sarili kong ticket, pero dahil nahihiya ako, ay naglabas ako ng pera. Tiningnan niya ako na para bang tinatanong niya kung talaga bang gusto kong magbayad sa sarili kong movie ticket. Nung nakita niyang determinado ako, ay hinayaan niya lang ako. Pero Mama Mia, habang nasa loob kami ng sinehan, alam mo bang hindi ako makapag-focus dun sa palabas? Kasi ang totoo Mama Mia, mas nakafocus ako sa pagtingin ko sa mukha niya. Ewan ko, habang nakatutok siya sa screen, ako naman ay patagilid na napapatingin sa kanya. Minsan pasulyap. Naisip ko, bakit ganito? Bakit parang mas interesting siya kaysa sa movie na pinapanood namin? At dun ko na-realize ang isang bagay. Hindi na lang pala simpleng gusto ko siya. Parang mas malalim pa sa pagkakagusto ang nararamdaman ko sa kanya. Napaka-relax ng paraan ng pagkaupo niya. Walang tense. Pero hindi rin naman yung mayabang ang dating. Mama Mia, pagkatapos ng movie, ay gusto ko nang hawakan ang kamay niya. Pero habang papalabas kami, sa mahinang boses, ay nagtanong siya, "Is it too early to hold hands?" Parang tumigil ang mundo ko. Literal. Gusto kong sumigaw at gusto kong sabihin na oo naman. Hindi too early. Ang totoo, late ka na nga eh. Pero wala akong sinabi. Hindi dahil ayoko, kundi dahil na-overwhelm ako sa tanong na yon. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako nakapag-react. Pero nung hinawakan niya ang kamay ko, ay halos lumundag ang puso ko, Mama Mia. Napakalamig ng kamay ko, alam ko. Pero yung init ng kamay niya ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa pakiramdam ko. Pagkatapos naming nagsine ay kumain kami. Magka-holding hands pa rin kami nung pumasok kami sa loob ng restaurant. Alam mo ba, Mama Mia, nakakagaan pala sa dibdib na parang tinatanong ka kung gusto mo rin ba ang isang bagay. Dati akala ko nakakakilig yung hahawakan na lang niya bigla yung kamay mo, na parang ipaparamdam na lang niya sa'yo bigla na gusto ka niya. Pero may kakaibang kilig at assurance pala kapag tinatanong ka kung gusto mo ring gawin ang isang bagay. Na para bang siguradong-sigurado ka na hindi siya kailanman magte-take advantage sa'yo. Na para bang siguradong-sigurado ka na siya ay laging nandyan. Hahawakan ang kamay mo kapag gusto mo. Doon ko naramdaman na ito palang klase ng tao ang gusto kong makasama. Pag-uwi ko that night, hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko, bakit hindi ako sumagot dun sa tanong niya? Pero Mama Mia, sa gitna ng regret na yun, ay isang kampanting pakiramdam ang lumukob sa puso ko. Sabi nila may mga gabing ordinaryo lang daw dapat. Yung tipong uuwi ka, magpapahinga, matutulog, tapos bukas balik ulit sa normal ang buhay mo. Pero minsan yung mga gabing akala mo lang wala, sila pa yung nagiging pinaka hindi mo makakalimutang mga gabi. Siguro mga magdadalawang buwan matapos yung unang game night namin, ay nag-board game night ulit. Mga 8 weeks or 9 weeks yun pagkatapos nung movie night. Mga ilang linggo
matapos yung movie night na hindi namin napag-usapan, ay niyaya kami ulit ng friend ko. Board games daw ulit. Same setup, same energy. Pero hindi na kami pareho ng dati. And this time, Mama Mia, invited po si Von. Kasi yung isa naming friend, kaya pala hindi nakakasama sa amin, may love life na. May something na sa amin ni Von. Hindi pa official, hindi pa malinaw, pero alam naming mas may laman na. That night, Mama Mia, dahil wala pong pasok kinabukasan, ay may inuman na nangyari. May alcohol, may tawanan, may asaran. Pero ako, hindi ako uminom. Kasi magdadrive ako pa uwi dahil dala ko yung kotse ng kapatid ko. Habang sila umiinom, nag-iingay, tumatawa, ako naman ay tahimik lang sa gilid. Kumakain ng chichirya. Umiinom ng soft drinks. Nakikinig. At siya, hindi siya yung pinakamaingay sa grupo. Hindi rin naman siya yung center of attention. Pero paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin. At sa bawat tingin niya, parang may sinasabi. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko na may gusto siyang sabihin. Pagkatapos ng lahat ay uwian na. Late na kasi at pagod na ang lahat ng tao. Nagpaalam kami sa isa't isa. Walang drama, walang text me, walang anything. Akala ko yun na yun. Isang normal na gabi pero hindi pala. Mga bandang 12:00 na ng gabi ay nasa bahay na ako. Nakaupo sa kama, pagod at ninanamnam lang ang katahimikan ng paligid. Tumunog yung phone ko. Siya. Hindi chat, kundi tawag. Sinagot ko. Hello? Pwede ba tayong magkita? Yun ang una niyang tanong. Napaupo ako ng diretsyo. Ngayon na? Oo. Walang explanation, walang dahilan kung bakit, walang kwento. Basta gusto niya lang makipagkita. At ako naman, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit, pero hindi din ako nagdalawang isip. Sige. Agad kong kinuha yung susi ng kotse ng kapatid ko. Hindi ko alam kung anong nangyari at hindi ko alam kung bakit gusto niya ako makita. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Pero may kutob ako na hindi na ito ordinaryo. Ilang minuto lang ay nandun na siya. Nasa labas pala siya ng bahay ko. Mama Mia, lalabas sana ako pero siya na pala ang pumunta sa akin. At dun ko na-realize, 30 kilometers, yun ang layo namin sa isa't isa. Pero bumiyahe siya kahit nakainom siya para lang makita ako. Lumabas ako sa kotse ng kapatid ko na paaandarin ko na sana noon. Medyo kinakabahan at medyo naguguluhan. Pagbukas ko ng gate ay nandun na siya. Hindi siya pumasok. Mama Mia, hindi naman siya nagtagal. Hindi nga siya halos nakahubad ng sapatos na para bang dumaan lang siya. Tumingin siya sa akin. Tahimik. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Walang pa-intro. Walang pa-build up. I love you, Dayan. Yun lang. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako. Pero bago pa ako makapag-react ay tumalikod na siya. Sorry may naghihintay na kabe. Kailangan ko nang umalis. At doon ko nakita na hindi pala siya nag-drive. Napaka-responsable niya. Alam siguro niya na nakainom siya kaya hindi siya nag-drive, Mama Mia. At umalis na siya pagkatapos nun. Ganun lang kabilis. Wala pa nga sigurong 1 minuto nung magkaharap kami, umalis na siya. Iniwan niya ako na nakatayo sa labas ng gate.
Tahimik, walang masabi. Parang hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari. Walang follow-up, walang good night, walang message pagkatapos. Na para bang sinabi lang talaga niya yun dahil yun ang totoo. Hindi siya yung tipo ng taong naghihintay ng perfect moment. Hindi niya hinintay yung tamang setting. Ginawa niya lang dahil gusto niyang sabihin. At ako, Mama Mia, pagkalipas ng ilang minuto ay napangiti ako sa sarili ko. Nakaramdam ako na totoo yung sinabi niya. At doon nawala lahat ng agam-agam sa utak ko. Hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng ganito, na hindi na simpleng like o pagkagusto ang nararamdaman, kundi mas malalim na. Eto na yon. Eto na yon, Mama Mia. Kinabukasan, tumawag siya. Tinanong niya kung magkikita ba kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong isasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula ang sa aming dalawa. After that night, wala namang formal na tayo na. Wala pa ring label, walang announcement. Pero sa mga sumunod na araw, parang automatic na. Kami na. Hindi na sinabi, hindi na plinano, pero ramdam naming dalawa. At ang pinaka nagbago sa lahat, hindi na siya nagtatanong kung pwede bang hawakan ang kamay ko. Automatic na, Mama Mia. Sa bawat lakad namin, sa bawat concert, sa bawat sine, hawak na niya ang kamay ko. At hindi ko rin naman siya pinapakawalan kapag magkarugtong na ang mga kamay naming dalawa. Pakiramdam ko, Mama Mia, yung pagkakahawak namin ng kamay ay hindi lang simpleng pisikal. Para siyang isang pangako sa akin. Isang pangako na kahit saan kami magpunta ay magkasama kami. Pero hindi pala lahat ng kilig. Kapag naiisip mo ay puro saya lang. Hindi pala ganon. At kapag may relasyon na pala kayo, Mama Mia, may mga darating na palang hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Nag-away kami. Hindi lang simpleng away. Yung tipo ng away na may mga masasakit na salita. May iyakan, may frustration, may pagod. Yung tipo ng away na kapag ibang tao ang dumaan sa ganon ay hiwalayan na. Pero kami hindi. Ang nagustuhan ko sa kanya, Mama Mia, kahit napakatahimik niyang tao, nadiskubre ko na ayaw pala niya na nagsa-silent treatment kapag nag-aaway kayong dalawa. Hindi gaya ng ibang magkarelasyon na natahimik lang hanggang sa maging okay ang pakiramdam tapos parang wala na lang lahat. Sa amin, hindi uso ang silent treatment. Hindi kami yung tipong hindi nag-uusap ng ilang araw. Kapag galit, nag-uusap pa rin kami. Kahit masakit, kahit mahirap harapin ang isang sitwasyon, pinag-uusapan pa rin namin. At minsan, Mama Mia, may mga pagkakataon na sobrang gulo na ng lahat. Kasi may mga pagkakataon na pareho kaming matigas. Pareho kaming may point. Pareho naming ayaw magpatalo. Pero may isang bagay na lagi naming ginagawa. Humahawak kami. Oo, literal. Sa gitna ng away, kapag masyado nang mataas ang aming mga emosyon, kapag hindi na namin kaya, hahawakan ko yung kamay niya o hahawakan niya yung kamay ko. At bigla doon, parang hihina yung galit naming dalawa. Na para bang paalala namin sa isa't isa na hindi tayo yung magkalaban dito, kundi yung problema, yung pagsubok. May isang beses pa, Mama Mia, sobrang lala ng away namin. Nagsigawan kami.
Hanggang sa siguro napagod kami at pareho kaming napatigil at hindi nagsalita. Bigla niyang hinawakan ang ulo ko. Ikaw? Napakatigas talaga ng ulo mo. Ang kulit mo. At natawa ako sa sinabi niyang yon. Sa gitna ng away, natawa ako. Pagkatapos ay niyakap niya ako at hinalikan sa aking noo. I love you. Kahit ilang beses pa tayong mag-away ng ganito. Kahit napakagulo na ng mundo, mahal kita. At doon natapos ang matinding away na yon. Ganun lang. Hindi naman perfect ang relationship namin, Mama Mia. Malayo sa pagiging perfect. Ang totoo, mas perpekto pa nga tignan yung ibang relasyon eh. May mga flowers, may mga romantic gestures. Sa amin hindi. Ang relationship sa amin walang hari, walang Disney princess. Walang ganon. Ang relationship naming dalawa pantay. Kung paano kami nahal, ganun ka rin dapat magmahal. May mga cultural differences kami. Hindi dahil sa magkaiba ang lahi namin. Pareho po kaming Pinoy. Kaya lang magkaiba kami ng background. Magkaiba kami ng pagpapalaki ng pamilya at mga magulang. At magkaiba din kami ng pananaw sa mga bagay-bagay minsan. At minsan, Mama Mia, dahil sa pagkakaibang yun, dun kami nagkakabanggaan dalawa. Pero dun din kami natututo. Hindi siya nag-a-assume. Nagtatanong siya. At ganun din naman ako sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Iniintindi niya. At ako, Mama Mia, natuto rin ako. Na hindi lahat ng sa tingin ko ay tama. Na hindi lahat ng sa tingin ko ay dapat ako ang magdesisyon, kailangan kong ipaglaban yon. After 2 years ng relationship namin, marami na ang nangyari. Maraming sine, kung saan hindi lang pelikula ang pinapanood ko. Maraming concert kaming napuntahan, kung saan hindi lang music ang pinakikinggan ko, kundi yung tibok ng puso ko kapag katabi ko siya. Maraming away na kaming napagdaanan na akala namin katapusan na ng aming pagmamahalan. Pero hindi. Kasi lagi naming pinipiling bumalik. Bumalik sa piling ng isa't isa. Bumalik sa nararamdaman naming pagmamahal para sa bawat isa. Hindi dahil yun ang madaling gawin. Sa totoo lang, yun ang pinakamahirap gawin, lalo na kung nasa kasagsagan ka ng galit mo. Pero kung bakit namin nagagawa iyon, yun ay dahil gusto namin. Hanggang isang araw napagod kami. Hindi sa isa't isa, kundi sa idea na hanggang kailan kami ganito. Hindi na kami bata, hindi na kami naglalaro. Kaya tinanong namin ang isa't isa, ano ba talaga tayo? At hindi kami natakot sa sagot. Nag-isip kami, magpakasal na kaya tayo? Ganun lang ang naging usapan namin. Walang grand proposal gaya ng napapanood natin sa telebisyon at social media. Walang paluhod-luhod. Wala ring singsing na inilalabas mula sa bulsa. Pero Mama Mia, dun ko na-realize na nag-mature din pala talaga ako. Hindi ko na gusto yung mga romantic na cheche-boreche na yan. Kasi sa totoo lang, na-appreciate ko yung ganon. Yung pinag-uusapan namin ng bawat desisyon. Yung walang namimressure kung kanino. Pareho kaming nag-usap, nagdesisyon na magpakasal. At hindi kami nag-react based on impulse. Pareho naming alam na pinili namin ang isa't isa sa kabila ng away, ng pagod, ng differences, ng uncertainties. At ang pinaka-weird sa lahat, alam mo bang hindi namin alam ang sahod ng isa't isa? Hindi namin alam ang savings ng isa't isa?
In short, hindi namin alam ang financial status ng isa't isa pero nagdesisyon kami na kahit ano pa yan, mag-holding hands pa rin kaming dalawa hanggang sa dulo. Pero hindi ko alam na may isang tanong na magbabago ulit ng perspective ko, Mama Mia. Yung tanong, nakilala ko ba talaga siya? Pagkatapos ng kasal namin, kanya-kanya pa rin kami ng ATM. Kanya-kanya ng gastos. Pareho kami na nagtutulungan sa bahay. Hindi porket ako yung babae, ako yung naghuhugas o naglalaba o naglilinis. Kapag siya yung libre, siya ang gumagawa nun. Kapag pareho kaming nandun, ay nakatoka kami sa bawat gawain. At sa bawat bills din, Mama Mia, pareho din kaming nag-aambagan ng parehong amount para masettle ang lahat ng bills sa bahay. Pati nga yung bahay, pareho naming kinuha. Nasa pangalan naming dalawa, co-maker yung isa. Tapos, sa kanya dinededuct yun. At nagbabayad na lang ako sa kanya ng share ko. Kung tutuusin, iisipin ng lahat na para lang kaming mag-housemates sa setup naming dalawa. At siguro para sa iba, Mama Mia, hindi maganda yun. Na para bang hindi ka mahal ng lalaki kung ganon. Pero Mama Mia, sa amin nag-work kasi yun. Alam ko na merong mga tinatawag na ideal relationship kung saan yung lalaki yung provider, yung lalaki yung gumagawa ng effort at yung babae ang tinuturing na Disney princess. Kung yun ang nag-work sa mga relationship ninyo, wala naman akong dapat sabihin o kontrahin doon. Dahil relasyon nyo naman yun. Pero ang sa amin, eto po ang nagwo-work, Mama Mia. At para sa akin, I won't trade it for anything in the world. Dahil masaya ako. Masaya ako na partner ang tingin sa akin ng asawa ko. Hindi isang asawa lang. Hindi isang babae na naghihintay lang sa kanyang pagdating. Mama Mia, may privacy pa rin kami sa isa't isa. At alam nyo ba, habang lumilipas po ang mga araw, may nadidiskubre pa ako tungkol sa kanya. Gaya na lamang nung nakaraang bagong taon. Nalasing siya noon, Mama Mia. Tapos dahil party iyon ng pamilya ko, ay may mga tawanan, sayawan, at doon ko siya nakitang sumayaw. Napakagaling niyang sumayaw. Literal, hindi dahil asawa ko siya kaya ko to sinasabi, kundi magaling talaga siya. At natutuwa ako na sa paglipas ng mga panahon at sa paglipas ng araw ng aming pagsasama ay may nadidiskubre pa kami sa isa't isa na minsan nakakapag-shock pero nakakatuwa din naman kapag aming nalaman at natuklasan. Maraming salamat po, Mama Mia. Alam ko marami sa inyo ang tataas ng kilay sa klase ng relasyon naming dalawa ng asawa kong si Von. Pero sigurado ako na mahal namin ang isa't isa. Hindi man namin tinitignan ang payslip ng bawat isa. Hindi man kami gaya ng iba na tinuturing na reyna o prinsesa ang kanilang mga asawa. Para sa akin, sapat na katuwang ang turing sa akin ni Von. Sapat na nire-respeto niya ako. At ang respetong yun, alam kong kahit gaano kalaking halaga, hindi iyon mababayaran ng kahit na anong salapi o kayamanan. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Dayan. Gaya ng sabi ni Dayan, iba-iba talaga ang dynamic ng bawat relationship. Yes! Kaya po maraming mga relasyon ang nasisira dahil dyan sa minsan unattainable na mga expectations. Dahil dyan sa social media na yan. 'Di ba? Hindi naman po na sinasabi kong masama yung para mag-e-expect ka ng just because flowers, masama yung mag-e-expect ka na romantic yung boyfriend mo, romantic yung asawa mo,
Pero masama kapag hinuhusgahan mo na yung ibang relasyon. Yung relasyon mo, yung pagmamahal sa'yo ng partner mo o ng boyfriend mo o ng asawa mo dahil lang sa nakikita mo na hindi siya ganun magmahal gaya ng mga lalaking nakaplon sa social media ang pag-ibig. 'Di ba? What I'm trying to say is, huwag niyong ikumpara ang relasyon ninyo sa relasyon ng ibang tao. Dahil magkaibang tao yung karelasyon ninyo at ikaw din, magkaiba din kayo dun sa babae o sa lalaki na nakikita ninyo sa social media. Minsan kasi, aminin ko naman na hindi din naman si Mama Mia, hindi din naman manhid. May mga pagkakataon din naman na napapatanong ko, buti pa siya, ano pa siya. Pero later on, nare-realize ko rin na baka hindi yun yung relationship na kailangan ko. Baka ganito yung relationship na kailangan ko. Kaya ito ang binigay sa akin. Kasi minsan kapag tinitignan natin yung mga magagandang nangyari sa iba, kinukumpara natin sa ating mga sarili, hindi na natin nakikita yung mga magagandang nangyayari sa atin o yung mga magagandang qualities ng partner natin, ng asawa natin, ng boyfriend natin, ng girlfriend natin. 'Di ba? So, why not learn to appreciate what you have? At kung hindi mo talaga ma-appreciate yun dahil hindi talaga yun yung gusto mong relasyon, hindi talaga yun yung gusto mong pagtrato sa'yo, which I understand kasi every one of us has its own or his or her own prerogative to decide kung ano ba talaga gusto mo. Pero kapag nag-decide ka ng ganon, huwag mo namang away-away na baka dapat ganito ka. Pag-usapan nyo ng mabuti at kung hindi niya kaya yun, kung hindi niya rin gusto na ganon ang dynamic ng relationship ninyo, mag-usap kayo, maghiwalay kayo ng maayos. Ganon lang yon. Anyways, maraming salamat sa napakaganda at syempre, kakaiba din namang kwento na ibinahagi mo sa amin dito, Dayan. Thank you so much. Bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa atin pong mga kasuki. Pasok mga suki, ayon, na mga members, maraming salamat sa inyong pananatili dito sa ating program. Hi ako sa mga miyembro natin na sina Jasmine Magbanwa, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana, Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Mac Dax, Dayan Martinez, ikaw ba to Dayan? Charot lang. Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much for staying with us. Ayon, staying alive in our membership core. Ganun, core. Anyways, bago din na tayo umalis, ay mag-hi, hello din ako sa atin pong mga suking tagapakinig na kahit hindi po nagpa-member, lagi at araw-araw naman din na nakikinig sa atin. Hi ako kay Donna Ebreo, Don Mercado, Christina Sison, Sally Buma, mga kabadat, hello sa'yo, Romencio Alvarez, maraming salamat din La Arnie, La Condazo, Arabella Rose Arabella Rose Hepper. Hi din kay Linda Abenales, OFW Diaries, Ami Harnuki, Marlene Vargas. Maraming salamat. Hi din ako kay Jaime Rodriguez, kay Glyza Bilbar, Christy Carpentero, Rachel Joy Querber, Aksa Heliana, Annabel Manib, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Again, kung hindi pa po kayo na-mention, hindi pa po kayo na-shoutout, comment lang ng comment, baka sa susunod, ikaw na ang ma-shoutout natin dito. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyong i-share, mag-email lamang po kayo. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Ingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko po kayo. Mwah! Bye!